Vivo Y11, naka-Google account mga katiktik. So ito ngayon ang ating i-bypass. Ayan. So Vivo Y11, yung Android version niya mga katiktik is version 11 din. Y11 version 11, Android version 11. So madali lang yan mga katiktik. Ganito yung gagawin mo. Long press mo yung volume up at volume down. At hintayin mong may lumabas dyan. Ito, turn on mo. Yan, turn on. And then, long press mo ulit yung volume up at volume down para ma-enable natin yung talkback. Yan. So, once ma-enable natin yan, mag-draw tayo ng letter L. Pindutin mo tong talkback settings. Double tap. And then ito mga katiktik sa baba, gamit ka ng dalawa. Dalawa dapat para ma-scroll kasi pag isa yan. Ito, Braille keyboard. Double tap mo ito. Braille keyboard at itong sa taas mga katiktik, set up Braille keyboard. So, yun po, double tap ulit and then settings. Pindutin mo yung settings. Yan, hindi mapindot. Kailangan mo ng dalawang daliri dito sabay mong pindutin. Ulit, settings. Ayan, kailangan dalawa. Pindutin mo ng dalawang daliri mo. Yan. At saka itong nasa gitna mga katiktik, i-on natin to. Yan. Double tap. And okay. So, kailangan ulit natin ng dalawang daliri sabay nating ipindot para mag-on. Yan o, okay. Ayan, okay. So, pag nag-on yan mga katiktik, magko-close yan. Ayan, tulad nun. Okay na po yun. Nag-on na po. And then, next mong mga katiktik is kailangan natin pumunta doon sa may wifi portion mga katiktik. No? Sa may wifi portion, yung kapag nagko-connect tayo ng wifi, yung makikita natin lahat ng mga wifi. So, i-turn off muna natin yung talkback. Long press lang natin yung volume up at volume down para ma-turn off ang talkback. At hindi na tayo magdo-double tap. So, punta lang tayo doon. Yan. Dito sa wifi portion, pindutin mo tong add network. At ilong press mo itong space bar mga katiktik. And then, ito, yung Braille keyboard, yung sa gitna. Yan, settings. Tapos ito, baba mga katiktik, accessibility menu. On mo lang, tapos allow. Tapos meron ka makita dyan na, yan, yung parang tao sa gilid. Got it mo lang ito, got it. Yan. So, ito yung accessibility menu man ng mga katiktik. Yan, yung parang tao. Tapos, ibabak na natin at i-open natin as Google Assistant. Sabihin natin, open settings. So, hindi po gumana mga katiktik. Try natin ulit iba. Open YouTube. So, sa kasamang palad, hindi po siya gumana. Kaya ang gagawin natin, pindutin natin tong letter G. Pindutin mo yan mga katiktik. At dito sa taas, yan, dito sa taas, ta-type mo ngayon dito mga katiktik. Ay ano muna natin dito sa baba. Adjust keyboard. Next keyboard. Yan, ta-type natin dito YouTube. So, ito yung YouTube. Yan, itatap natin yan mga katiktik. Yung YouTube. Tap natin. At yun mga katiktik, need update ang YouTube so hindi po siya working. So ang gagawin nyo, i-type mo na lang yung Chrome kapag hindi working ang YouTube yan, Chrome. Ayan, Chrome. Ayun ang itatap mo, yung Chrome. Ayan, so pumapasok na tayo ngayon sa browser. Congratulations sa inyo katiktik. So pagkapasok nyo dyan sa browser, ang gagawin mo lang, pindutin mo muna tong nothings para papunta tayo sa address bar. Ayan, so dito sa address bar, itatype mo naman yung bnrom.net/bypass. So yun po laging ginagamit natin sa pagbabypass natin mga katiktik. Meron pa namang ibang link pero dito na lang para isang link lang tayo. Yan. Tatype lang natin yan and then i-next natin mga katiktik pagkatapos natin ma-type. So tingnan nyo na lang yung spelling kung tama. So pagkabukas niyan mga katiktik, puntahan mo lang yung settings. Ayan, yung settings mga katiktik. Yung pangatlo, setting. At pag pindot mo yan, papasok yan sa setting. Ang gagawin mo, punta ka dito mga katiktik. At yan, pinapakita ko sa inyo, Android 11 siya mga katiktik at yung model number niya. So, next is tayo dito sa system management. At itong phone clone mga katiktik sa pinakababa. Pindutin natin itong new. At yung Android, itong Android. So, kailangan natin dito ng isa pang phone mga katiktik na meron siyang naka-install na EasyShare. So, ang EasyShare ay madadownload din natin sa Google Play Store.
I-download mo na lang yan mga katiktik. Yan, ito, easy share. Tapos, pag na-open na natin, pindutin natin yung old at mag-create yan ng QR code. So, i-scan lang natin, tapat lang natin yung camera mga katiktik at kusa po yung mag-connect, no? Hindi na po kailangan, wala na po tayong pipindutin dyan, kusa na lang magko-connect. So, yan tayo na lang natin na mag-connect yung dalawang yan. And make sure pala mga katiktik na meron ng naka-install na quick shortcut maker sa inyong phone. So, i-uncheck mo yan lahat, uncheck, tanggalin mo yung check at papasok ka dito sa apps, pindutin mo yung apps at itong quick shortcut maker. So make sure na naka-install yan sa inyong luma na phone para ma-transfer natin. So mada-download yan sa Google mga katiktik. Yan, na tapos na ma-transfer, antayin na lang natin dito sa kabila. So itong parang relo, tap natin. At itong apps mga katiktik yan, para mas makita nyo itong apps. And then ito yung quick shortcut maker, open lang natin. Okay. And then dito sa taas mga katiktik, kailangan natin mag-type ng factory test. So ganyan lang siya mga katiktik, factory test. Yan, ano natin, tap natin yung factory test at ito yung pipiliin nyo, engineer tab inactivity. Engineer tab test inactivity. Yan. Tapos tap mo lang at itong pinakadulo mga katiktik, tap mo. Tapos itong back to home. And then English kasi yun lang naman nababasa natin mga katiktik. At yun, congratulations mga katiktik. Natapos na nating may bypass ang inyong Y11. At kung isa to sa video na nakatulong sa inyo, huwag niyong kalimutan i-like mga katiktik. Yun lang ang hiling ko. Maraming salamat.